Word of God, let's welcome our Kingdom Living Ministry Head, Brother Darrell Rivera. Isa pa po natin palakpakan ang ating Panginoon. Isa pa po tayong tumayo. Sambahin po natin ang ating Diyos sa buhay. Minsan pa po. We praise you, Jesus. We glorify you, Lord, in the name of Jesus. Itaas po natin ang ating mga kamay. Declaration that we surrender our families to Jesus, the author and the finisher of our faith. We worship you, O God, that we love you. We declare that everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare that everlasting love for you. And we will sing that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. Glory and change, and all the hopes we have, we place in you right now. And we will sing that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. Glory and change, and all the hopes we have, we place in you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. And Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Hallelujah, Jesus. Minsan ka pa po namin pinupurit, pinasasalamatan. Dalangin po namin, O Diyos, sa oras na ito, ang bukas na langit sa buhay at sa bawat pamilyang naririto. Dalangin po namin, O Diyos, sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu. Patuloy kang kumilos at gumalaw. At dalangin po namin sa aming sa salita na iyong gagamitin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ay patuloy naming maranasan. Patuloy po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isa pa po nating palakpakan ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayo. Isang magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Sabihin po sa iyong kapamilya, mapalad po ako na nandito ka. Minsan pa po, sabihin po natin sa ating asawa, anak, or kapatid na naririto, mapalad po ako na nandito ka. Amen and amen. Tunay nga po na ang Diyos ay patuloy na nagpapala at kumikilos sa buhay at pamilya ng bawat isa. Kung ating pong titignan ang panahon po na meron po tayo ngayon ay isang napakagandang panahon at oras na kung saan ipinagdiriwang po natin ang Family Day. Amen? Napakasaya po na meron po tayong ganitong selebrasyon isang beses sa isang taon, subalit hindi lamang po napuputol ang selebrasyon ng Family Day sa oras po na ito at pagkatapos ng ating programa. Kundi ito po ay nangyayari at nagaganap araw-araw sapagkat kapiling po natin ang ating pamilya. Amen po ba? Kaya po, ngayong umaga, tayo po ay mag-aaral, tayo po ay makikinig ng salita ng ating Panginoon na patungkol sa pamilya. At aking pong sisimulan ang aking pong ituturo at may pinamagatan ko po itong Stronger Together, Building a Successful and Happy Family.
Sabihin nga po natin, stronger together. Inisan pa, stronger together. Dapat po ang bawat pamilya po ang ini-aim at ang goal po natin sa ating pamilya ay hindi po mawasak, hindi po manghina, kundi patuloy na mapalakas ng sama-sama. Napakaganda po na ang bawat pamilya ay may unity, may pagkakaisa sapagkat makikita po natin ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa isang pamilya. Amen po ba? Kung ating pong babaybayin ang ating buhay bilang isang pamilya, makikita po natin na kung saan ang Diyos ay hindi na uubusan ng bawat probisyon. Kaya po nagkakaroon ng isang masaya, matagumpay na pamilya. At tayo po bilang isang Kristiyano ay patuloy po tayong nililid ng Diyos para po ang buhay pamilya na meron po tayo ay hindi po mawasak at hindi po manghina, kundi ito po ay mapagtibay ng salita po ng ating Panginoon. Bilang pong introduction, sinasabi po dito, God wants us to have a peaceful dwelling of joy in our family. Pag sinabi po natin peaceful dwelling, ang Diyos po ay patuloy at gusto po niya at nais po niya na ang bawat isa po ay may pamilya na kung saan may masaya at mapayapang pamilya. Sino po ba ang gusto ng isang chaotic or magulong pamilya? Wala po. Amen po ba? Ang sekular na mundo kung ating pong titignan ngayon ay patuloy pong inaagaw at winawasak ang isang pamilya na kung saan inordain ng Diyos. At hindi po ito orchestrated ng Lord na manghina ang bawat pamilya. Ang family po families are the basic foundational social unit in all human communities around the world. Ang pamilya daw po ay binubuo. Ito po ang bumubuo sa bawat komunidad. Hindi lamang po isang pamilya, kundi maraming pamilya. Sa may kawayan po, kung ating pong titignan, hindi na po tayo lalayo, may 26 barangays kung hindi po ako nagkakamali. At ang bawat barangay po ay binubuo ng isang pamilya para po masabi pong itong komunidad. And the family is the foundational institution of society ordained by God. Ang pamilya daw po ay binuo at inordain ng Diyos, hindi ng tao, kundi ang ating Panginoon. It is constituted by marriage and is composed of persons related to one another by marriage, blood, or adoption. Ang pamilya daw po ay binubuo ng isang pagsasama, ng isang mag-asawa, sa oras po na sila po ay ikasal at magkaanak, or mayroon po tayong way kung hindi po magkaanak, ay may mga ina-adapt po. Or kung gusto nyo pong mag-adapt, ay tinatawag din pong isang pamilya. Family is the center of God's plan for the happiness and progress of His children. The Holy Bible teaches that God established families from the very beginning. Makikita po natin na ang pamilya po ay inotor at inordain ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon din po, makikita po natin sa Biblia na ang pamilya po ay patuloy na gusto at nais ng Diyos na mailigtas po ng sama-sama. Kaya nga po, ang author ng ating pamilya ay ang ating Panginoon, ay makikita po natin sa Biblia, meron pong marami pong pamilya at lipi sa Biblia. Simulan po natin kay Eve and kay Adam, na kung saan makikita po natin sila ang naging unang pamilya. Sila ang unang ikinasal ng Diyos. Kaya kung ating pong babaybayin at babalikan ang Book of Genesis, ang unang nilikha ng Diyos ay ang pamilya. At sa buhay ni Abraham, hindi naman po niya tinawag sa Abraham na sa Abraham lang, kundi tinawag niya, kundi ang kanyang buong angkan, ang buong kanyang pamilya, para sumunod at para maisakatuparan ang nais at layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Lahat po tayo dito ay nais ng Diyos na magkaroon ng isang dwelling place or tinatawag na tahanan na kung saan punong-puno ng kaligayahan, ng punong-puno ng pagkakaisa. In the book of Isaiah 32 verse 18, my people will live in peaceful dwelling place, in secure homes, in undisturbed place of rest. And Psalms 128 to 3 to 4, your wife will be a fruitful vine within your house. Your children will be like
the olive shoot around your table. Yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. Ang Diyos ay patuloy at after po siya na kung saan ang bawat isa po ay magkaroon at sa loob ng tahanan po na yon ay may kaligayahan ay puno-puno ng pagkakaisa. At kabilang na din po sa nais ng ating Panginoon na sa bawat lalaki at babae na kung saan nangangarap na tayo po ay magkaroon ng isang pamilya, ay nais ng Diyos at irigalo po ang bawat pamilya sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Kung tayo po ay patuloy na nagnanais at layunin po natin na magkaroon ng isang tunay, masaya at nagkakaisang pamilya, isa lamang po ang nais po ng ating Panginoon, na ilapit po natin ang ating pamilya sa kanyang paanan. Ako po ay napunta po sa JIL May Kawayan year 2004 at ako po ay nag-iisa lamang po ako dito. Actually, ang mother ko po ay nasa ibang bansa, pero kami lang po dalawa ang Christian sa aming family. Then, hindi niya po ako iniwanan sa ibang church, kundi hinanapan niya po talaga ako ng church na kakabilangan ko po. At napunta po ako dito sa JL May Kawayan at dito ko po nakita na napakahalaga po na sa paglilingkod po ay kasama po natin ang ating pamilya. Noon po, naiinggit po ako sa bawat kapag may mga ganito pong gawain. Bakit? Kasi kapag sinabing family day, dapat kasama mo yung nanay mo, kasama mo yung asawa mo, kasama mo yung anak mo, kasama mo yung kapatid mo. Di ba masaya po na nakikita po natin at sama-sama po tayong nagpupuri sa ating Panginoon? Amen po ba? Masaya po na kung saan nakikita po natin na ang ating anak, na ang ating pamilya ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po yung time po na every time na mayroon pong family day, kahit po sabihin natin na itatouch ka ng members na kung saan parang i-extend yung love ng family, oo, i-extend, pero may longing at emptiness ka pa rin doon sa puso mo na gusto mo rin po na isama yung pamilya mo at maranasan din na naglilingkod sila sa Diyos. Kaya napakapalad po ng buhay ng bawat isa at napakasaya po na tayo po ay nandito sa oras na ito. Kung kayo po ay napilitan, kung kayo po ay nasama lang dahil pinangakuan ng inyong kapatid, ng inyong asawa o ng inyong kapamilya, hindi po isang aksidente lamang po. Amen po ba? Wala pong aksidente sa harap ng Diyos. What does it take to build a strong family? Ano daw po ang kailangan para makabuo ng isang matibay na pamilya? Ngayon po, ang pamilya ang isa sa target na wasaki ng kaaway. Bakit? Dahil alam ng kaaway na ang pamilya ay ordained ng ating Panginoon at may magandang plano ang ating Diyos sa bawat pamilya. Kaya nga po, ang inaatake ng kaaway, una, ay bukod sa sarili po natin, ay ang ating pamilya. Nagbibigay siya ng chaotic situation, nagbibigay po siya ng mga troubles sa buhay at sa bawat pamilya na meron po tayo. We are living in times where the institution of family is under great attack. Demands at work, schools, busy schedules, stress. Kung saan makikita po natin maraming bagay sa oras na ito, lalong-lalo na sa kapanahunan po natin, na umaagaw ng ating atensyon, oras, sa ating pamilya, na hindi po natin nakikita at nararamdaman na unti-unti ay nabubuwag na po ang ibinigay ng Diyos na pamilyang masaya at nagkakaisa at matibay na pamilya. Ngayon po ating pong pag-aaralan at meron lamang po kung ilang pointers na kung saan iiwan sa oras na ito na nawa ay makatulong po sa atin kung paano daw po ba tayo dapat po makabuo ng isang matibay na pamilya. At yun po ang layon po natin sa oras na ito, na ang bawat pamilya po ay hindi manghina, hindi mabuwag, kundi magkaroon po tayo ng matibay na pagsasama bilang isang pamilya. When God instituted the family, it is like a fortress. Nothing can break it, but there are some we need to do. With God's help, make a strong family. Number 1, attributes of a strong family. A strong family has a commitment.
Ang matibay daw po na pamilya ay meron daw pong commitment. Commitment is the assurance that this family will stay together and value each other for a lifetime no matter what. Ang commitment daw po sa isang pamilya ay napakahalaga kung paano po napagtitibay. Kung ating pong titignan at babalikan, nawa magkaroon tayo ng realization bilang isang anak, bilang isang asawa, at bilang isang kapamilya po natin, kung tayo po ay nawawalan po ng isang commitment. Ang commitment po is the state or quality of being dedicated to a cause or activity. Tandaan po natin, ang bawat pamilya na meron po tayo, ito po ay ibinigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya po accountable po tayo sa bawat kapamilya po natin. Ang pamilya po na meron po tayo ay napakahalaga, higit kanino man. Kaya bago po tayo magbigay ng kahalagahan para sa iba, magbigay po tayo ng commitment sa ating pamilya. Members of strong families show a strong commitment to one another, investing time and energy in family activities and not letting their work or other priorities take too much time away from family interaction. Na napakahalaga po na ang commitment, bago po tayo magbigay sa iba, kundi ay mag-invest po tayo ng lakas, ng oras sa ating pamilya. Ito po ay yung pagpapakita po natin ng dedication na ang nais po natin bilang isang ama, kung tayo po ay bibigyan po ng ating, bilang isang ama na may pamilya, dapat po hindi po tayo napapako lamang po sa trabaho po natin. Bilang isang ama po, nakikita ko po na napakalaki po ng responsibilidad po natin. Na kung saan tayo po ang haligi ng tahanan, na kung saan magpo-provide at nais mo i-provide ang lahat ng pangangailangan ng iyong pamilya. Kaya po minsan naaagaw na po ng commitment, yung commitment na meron po tayo ay ang ating trabaho. Na kung saan nakafocus na po at defocus na po tayo sa ating pamilya. At naiiwan na po natin at nawawaglit na po sa ating isipan yung pagkakaroon ng commitment sa ating pamilya. Ecclesiastes 9 verse 9, enjoy life with your wife whom you love all the days of meaningless life that God has given you under the sun, all your meaningless days. Ruth 1 verse 16, but Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. And Mark 10:7-9, for this reason, a man will leave his father and a mother, and be united to his wife, and the whole will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Napakahalaga po bilang isang mag-asawa sa oras na tayo po ay matapos na po sa level na magkaroon ng karelasyon or boyfriend or girlfriend ka pa lang at nagkaroon ka na ng marriage, yung commitment po natin dapat tumaas bilang isang asawa at bilang isang asawang lalaki or bilang isang asawang babae. Bakit? Dahil pag nagkaroon na po tayo ng marriage, isa na po to, lifetime na po ito. Hindi po ito pwedeng putulin. At no one can separate us. Kung tayo po ay pinag-isang dibdib ng ating Panginoon, ito po ay pinili po natin. Sa bawat desisyon na meron po tayo, ang commitment po dapat po kasama po natin. We take our marriage vows so slightly. Marami po sa oras na ito at sa panahon po na ito na ang pagtingin po sa pagsasama at pagpapakasal ay napakababaw. Kung titignan po natin sa sekular na mundo, kapag nagpakasal ka at pwede ka na mag-divorce kinabukasan. Si Britney Spears, alam ko po, ay kinasal po siya, then nag-divorce na din po after a day. Yung asawa po niya. Makikita po natin na hindi po nila alam kung gaano kahalaga at gaano pinaghirapan or in-order ng Lord ang bawat pagsasama. At tinahayaan ng Diyos at tinahayaan po natin bilang isang tao na mawasak yung magandang orchestrate or magandang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Magkakaroon lang po tayo ng fulfillment bilang isang tao, bilang isang asawang babae or bilang isang tao kung tayo po ay magkakaroon ng isang matibay na pamilya. Amen po ba? Napakahirap po i-build ng isang matibay na pamilya.
Amen? Ako po, bilang may pamilya po, kami po ni Sister Rona ay ilang taon lamang po kaming kasal. Magpo 4 years pa lamang po this coming December. Pero nakikita ko po, nung binigay po sa akin ni Pastora yung slot na ito para po magturo sa Family Day, parang hindi po ako agtugma. Pero naniniwala po ako na ang Diyos ay punong-puno ng kapahayagan at tinuturuan po tayo. Sa aming buhay mag-asawa po, even the earliest stage po na aming pagsasama, marami na po akong nakita. Hindi po kami compatible sa buhay ng bawat isa. Marami po kaming talagang malayo po talaga yung agwat namin. Kung ako po organized, medyo siya, hindi siya medyo disorganized, di ba? Medyo OC po ako, siya hindi. Pero kaya po, di ba kapag pinagsama kayo sa bahay, imagine nyo na lamang po kung paano po kayo magsasama. Di ba? Kaya makikita mo po yung commitment talaga dapat nandun. Di ba? Yung commitment dapat hindi mapuputol na kapag ikaw ikinasal ka, yung commitment na meron ka, dapat magdodoble, magtitriple. Dapat nga lumalawak, lumalaki eh. Pero minsan, susubukin talaga at iaalaw ng Lord yung mga sitwasyon na hindi at nais, hindi mo dapat makita, ay pakikita ng Diyos para makita at mahatak yung bawat commitment na dapat ibigay po natin. Sa bawat buhay na meron po tayo, gaya naman po sa buhay natin, sa ating mga anak, ang commitment daw po natin sa ating mga anak bilang ama at bilang isang ina. Paano daw po ang commitment po natin? How committed are you to your children, or how committed are you to your parents? Colossians chapter 3 verse 20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Na kung saan ang commitment po sa magulang at sa anak, dapat po alam po natin na dapat bilang isang anak, i-obey po natin ang ating Panginoon, ang ating magulang, sapagkat ang Panginoon ibinigay ang ating mga magulang, sila ang representasyon ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Kaya po bilang isang anak, we learn how to obey sa ating sa ating mga magulang. Na makikita po natin sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, na sa social media, may mga troubles po na kung saan yung iba ayaw po na balikan yung kanilang pamilya, ang kanilang mga magulang, kung saan nakikita po nila na may ginawang mali. Pero makikita po natin, ibang-iba ang sekular na mundo sa prinsipyo ng Diyos. Kaya nga po, di ba, hindi po pwedeng magsama ang sekular, ang makamundo, at sa kabanalan, sapagkat ibang-iba po talaga sila. Kaya nga po, tayo ay patuloy at inuhubog ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa ating pamilya, na iba po ang maging tingin po natin. Mag-iba yung perspective po natin kung paanong iniiba at ginagawang normal ng mundo ang mga hindi normal. Ay dapat po bilang isang Kristiyano sa pamilya, itaas po natin at tayuan po natin ang prinsipyo ng Diyos. Sapagkat ito po ang magdadala po sa atin sa bawat successful life at magdadala po sa atin para marating po natin ang promised land na ihinanda ng ating Panginoon. Children's obedience is your commitment to your parents. When you obey them, you are telling them you are committed to them. Bilang isang anak, dapat daw po committed tayo sa pagsunod sa ating mga magulang. Amen po ba? Marami po akong nakita sa church na kung saan dito po, lalong-lalo na sa Diyan May Kawayan, na sila ay sumusunod sa kanilang magulang. At nakita po natin yung fruits of labor nila na nagiging success. Yung success na meron po sila ngayon, dahil po iyon sa pagsunod at commitment nila sa kanilang mga magulang, na ibinigay po ng prinsipyo ng Diyos, at yun po ang nagdadala po sa kanila sa promised land. And there are 2 ways to convey a sense of commitment sa ating mga anak. Number 1, convey to them that they are blessing. Bilang isang magulang, dapat daw po iparamdam po natin bilang isang commitment sa ating mga anak na sila po ay isang pagpapala. Hindi aksidente, hindi pabigat.
Sapagkat diyan po nagmumula ang mga rebellious na magkakaroon ng mga rebellious na anak na kung saan meron po silang unsettled feeling sa kanilang mga magulang na hindi po nila naramdaman yung mga dapat accepted sila, na dapat kamahal-mahal sila, na sila ay tanggap at hindi isang pabigat. You need to remind them that they are a blessing, not a burden. Psalms 127 verse 3, children are a heritage from the Lord, offspring a reward from Him. Ang ating mga anak po ay isang regalo mula sa Diyos. Marami pong tao na kung saan wino-work out ang pagkakaroon ng anak, pero kung tayo po ay biniyayaan ng anak, hayaan po natin na iparamdam at iparanas po natin sa kanila yung pag-ibig, yung pagtanggap na dapat pong maranasan po nila. Kung tayo po kung naranasan po natin na tayo po ay mahirapan noong una, nang simula tayo na isilang, nung nag-aral tayo, wag po natin iparanas sa anak po natin. Hayaan po natin, ang pangarap po natin ay magkaroon po sila ng maginhawang buhay. Ako po bilang isang ama, simula po na magkaroon po kami ng anak ni Sister Rona, alam nyo na po yung testimony po namin, pero let me to speak to you again, to share, na kung saan kami po ay nananalangin po na magkaroon ng anak. Pero may nagkaroon po ng problema si Sister Rona. Meron po siyang multiple myoma at nakikita po ng doktor na yung myoma po niya ay hindi maliit, kundi lumalaki po. Meron na po siyang on that time 8 cm, may 5 cm, and yung iba po talaga nakapalibot po sa matres, na kung saan sinabihan na po kami ng doktor po niya na mahihirapan or hindi po talaga siya magkakaanak. Dahil dun sa napapalibutan po siya talaga ng myoma. At kung gusto daw po namin magkaanak, hayaan daw po muna namin ipa-opera yung kanyang myoma. At yung myoma na lumalaki po na yon at hindi po namin alam na simula po nang magkaroon po siya ng ma-diagnose po siya noon, nagkaroon po ng medication, may tinuturok po sa kanyang gamot every month na nagkakahalaga po ng 10,000 a month. Then plus pa yung mga other laboratories na dapat po namin sustain. Pero God is so good na after 6 months ng gamutan, kasi yung gamot po na itinuturo kay Sister Rona, magpapatigil po sa kanya magkaroon ng menstruation. Para po lumiit, makontrol yung myoma, and then tatanggalin po. Dahil po yun daw po yung way para po magkaroon kami. Pero hindi po 100% na makakabuo po kami. Di ba po makikita po natin na wala na po kami nakikita. Ako po decided na December po yon. Pero nagkaroon po ng prayer and fasting po dito. 40 days, nag-fasting din po si Sister Rona, kami po. Makikita nyo po, pumayat po siya, bumagsak po talaga yung timbang niya. Pero yun po yung gusto ng doktor. Pero sinunod po namin, nagkaroon po kami ng second opinion. Pumunta po kami sa NKTI, naghanap po talaga ako ng isang magaling na OB-GYN. Ay nakakita po ako doon, at doon nakita ng doktor na minamanas po siya. Pero ako po, bilang isang asawa, natakot po ako kasi bakit po siya minamanas. Kasi on that time. Pero alam po namin na may myoma po siya. Pero dahil wala po siyang ultrasound that time, pinag-ultrasound po siya ulit. Then, on the next day, schedule po namin talaga sa kanyang OB, sa MDH. And then, dun po ni-reveal ng Lord, after 6 months ng kanyang, ng pagbalik po namin sa kanya, tuturukan po siya ulit. And then, magdi-decide na po talaga kaming ipatanggal yung kanyang myoma. Ako po decided na po ako ipatanggal yung matres. Nakausap ko po si Pastora, sabi ko, may anak or wala, maglilingkod ka rin kami sa Diyos. Kasi hindi ko naman po nakikita at tinanggap ko na po bilang sa aking sarili. Pero alam ko po, iba po yung laban ng aking asawa sa laban ko. Dahil siya po ang magdadala. Dahil gusto niya rin po magkaanak, alam ko inilaban din po niya, inilaban din po namin sa prayer, pero we surrender everything to the Lord. And to cut the story short, nung magkaroon po at matransby po siya, dun po lumabas na meron na po bata.
Doon po, na-amaze po talaga ako sa Lord dahil makikita po natin, amen, glory to God, makikita po natin na totoo po ang Psalms 127 verse 3 na ang offspring po ay isang regalo ng ating Panginoon. Hindi po yan gawa ng tao. Even yung doctor po niya, yung divine intervention, hindi po sa amin nagmula kundi sa doktor po niya. Yung divine intervention at yun, ang amazing pa po sa lahat na ginawa ng Lord na dapat to ang isa sa kinakatakot ng doktor niya, baka ma-deform yung bata. Baka ma-deform yung kanyang magkaroon ng abnormalities. Yun po yung nilalaban din po namin sa prayer. Nagkaroon po kami ng another doctor, yung high-risk doctor para sa mga pregnant. Na yung inu-ultrasound po siya, nakita po ng doktor po na yun, normal lahat po. Kumpleto ang kamay, kumpleto ang mata, kumpleto, tama yung timbang, tama lahat, kumpleto lahat. Doon din po talaga amazingly na gumagalaw ang Lord. At ang pinaka-amazing po doon, sinabi po ng high-risk doctor, ang may myoma daw po na nagkaroon ng bata, usually po underweight or hindi po talaga siya lumalaki ng malaking normal. Yung anak po namin, hindi po ako nagkakamali, 3.5 po siya lumabas. At yun po yung amazing na tinulak po niya yung myoma. Tinulungan po niya yung mami niya na lumiit yung myoma. Even though na malaki po ang naging gastos po namin, but God is the God of provision. God is the God of miracles na gumawa sa buhay po namin na kayang gawin sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Amen. You need to remind them that they are the blessing, not the burden. Hindi po pabigat ang ating mga anak, kundi sila ipagpapala. Tunay nga po na binubulag ng social media ngayon, ang bawat kabataan, ang bawat pamilya, makikita po natin, nagkakaroon po ng mga sagutan sa social media na patungkol na dapat may utang na loob ka ba sa magulang mo. Pero totoo naman po na hindi naman po responsibilidad ng anak na tanawin sila. Pero balikan sila. Pero tayo bilang isang prinsipyo natin at prinsipyo ng Diyos, napakalinaw po na dapat po we obey our parents, we honor our parents because it will lead to our successful and long life bilang isang anak. Titus verse 2, verse 4, urge the younger women to love their husband and children. We live in an achievement-oriented society where significance equals performance, importance, equal ability, and where self-worth equals achievement. Ngayon po, bilang isang magulang, ito po ang nagiging labanan, lalong-lalo na po, marami na pong labanan ang ating mga anak. Meron pong mga magulang na kung saan hinahayaan na kung meron silang mga anak na isa o dalawa, ay meron po silang dapat ma-achieve mo to or dapat marating mo to dahil po yun po yung nagiging sukatan kung bakit po mali ang successful or mali ang sukatan ng isang magulang kapag ganun po ang ating naging sukatan. Kaya bilang isang pamilya, bilang isang magulang, dapat alam po natin na tayo po ay binubuo po natin ang isang matibay na pamilya na layunin ng Diyos na mabuo. Number 2, strong families have communion. Communion is the time that you spend with your loved ones and family. This is not the time to sit around the television. This is the times you spend around the table, eating, talking, and laughing. Napakahalaga po na ang ating communion sa ating pamilya para magkaroon tayo ng matibay na pamilya. Kapag sinabing communion, ito daw po yung pagkakaroon po natin ng oras sa ating pamilya. Hindi po dapat naaagaw ng bawat atensyon po natin. Bilang isang magulang, magkaroon po tayo ng time para makipag-bonding sa ating mga anak. And yung mga anak, dapat po may time din po kayo makipag-bond sa inyong mga magulang. Hindi kapag lumaki na po tayo, hahayaan na po natin sila sa isang tabi at hindi na po tayo makikipag-usap. Napakahalaga po ng bonding. In a survey, 1,500 children were asked, what makes a family happy? Over 90% said it was doing things together with dad and mom. Makikita po natin na kung saan napakahalaga po bilang anak or bilang sa isa bata, sa ating mga anak, na alam nila at nararamdaman nila na kasama po nila tayo.
na sa oras or kung tayo man ay may trabaho, hayaan po natin na pagdating po natin ng trabaho, kahit pagod na po tayo, na makapag-bonding po sa kanila. Dahil po yung oras para po sila ay ma-attach sa pamilya or sa magulang na meron po sila. Hindi naman po natatapalan or hindi naman po napapalitan ng laro, ng pera, ang oras na dapat po natin ibibigay. At yun po dapat ang ibigay po natin sa kanila, yung quality time, yung communion. Kaya po ako po bilang isang ama, sinisikap ko po na every time na magkaroon po kami ng communion ng anak ko po, na napakapalad ko po dahil in this time, ang work ko po is work from home. Meron lamang po akong on-site for 4 times a month na sa akin it's a blessing. Ina-adjust at ina-stretch ng Lord yung blessing para sa amin at nakikita ko po na kaya din po niya ibigay sa buhay ng bawat isa. Number 3, strong families have good communication. Bilang isang pamilya, napakahalaga po na ang bawat pamilya ay mabuo na isang magandang komunikasyon. Dito po tinuruan po ako. Ako po kasi ay tao na man of few words. Hindi po ako makwento. Hindi po ako madaldal. Actually, madaldal lang po ako sa iba kapag sobrang close ko na lang po. Pero hindi po talaga ako ganun kaboka. Kapag meron po ko idea, minsan sa akin na lang, minsan ko lang po sabihin. Pero mali po pala yun. Dapat po magkaroon daw po tayo ng isang bukas na komunikasyon sa buhay ng bawat isa sa ating pamilya dahil yun po ang magiging susi para po madala po natin ang ating pamilya sa isang matibay at nagkakaisa na nais at layunin ng Diyos. Proverbs 16 verse 24, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Ephesians chapter 4 verse 29, do not let any unwholesome talk comes out of your mouths, but only what is helpful for building others up, according to their needs, that they may benefit those who listen. Napakahalaga po na tayo bilang isang pamilya, alam po natin kung paano magbukas ng ating saloobin at paano po tayo tumanggap at makinig. Napakahalaga po na dapat po, hindi lamang po tayo nagsasalita, kundi marunong po tayong makinig. Lalong-lalo na po sa mga lalaki. Actually, alam ko po ito na dahil yung iba po, hindi po talaga pala kwento. At yung iba, nileleglag ka lang kung ano ang sasabihin ng asawa. Actually, yung tanong po ako sa asawa ko po kanina, ano ba yung maganda example dito? Sabi niya sa akin, ikaw. Di ba? Yung good communication po, dyan po din ako tinuturuan. Aminin po natin sa lalaki, bihira po siguro yung talagang sobrang daldal. Di ba po? At sobrang open. Pero kasi minsan, sinasarili po natin kinakaya po natin, which is mali po. Para po maging bukas, para po magkaroon tayo ng matibay na pamilya, dapat po alam po natin maging bukas sa pagsasalita, yung komunikasyon po natin. Hayaan po natin na sa pakikipag-usap po natin sa ating pamilya, pagkakaroon ng open communication, dan po unti-unti, kung ano man po yung mga gulo or meron pong mga misunderstanding, dyan po nagsisimula kung paano po maaayos. Dahil nadadala po sa magandang usapan ang bawat sigalot or bawat problema na meron po tayo sa ating pamilya. Sapagkat ang pamilya po natin dapat i-secure po natin. Paano po natin masisecure? Dapat po alam po natin na ang asawa po ba natin ay may mga dinadala na po bang mga problema? Yung anak po ba natin ay meron po ba siyang, di ba, may kabigatan na po siya or may sama ng loob sa atin? Huwag po natin nahayaan at i-break po natin ang wall na kung saan kapag ikaw tatay, ay hindi ka dapat sabihan dahil kapag sinabihan ka, galit ka na. Diba? Minsan yun yung nagiging problema sa buhay po namin, sa pamilya ko po, ay kinalakihan ko po, ganun po, hindi po talaga kami nag-uusap, lalo-lalo na yung problema. Kaya po, as I study this word, ako po mismo ay tinuturuan. At alam ko po, tinuturuan din po ang bawat isa na tayo po ay bumuo ng isang matibay na pamilya na may bukas na pag-uusap, na may bukas na komunikasyon sa buhay ng bawat isa. And number 4 and the last,
communication. Strong families have a good coping skills. Meron pa po pala last, number 5 points po ito. Pag sinabi pong strong families have good coping skills, na dapat po ay meron po tayo. Strong families have ability to manage stress and crisis in their lives in positive, creative ways. They are work together rather than pulling apart. Crisis and stress are opportunities to help other families members, and helping others can in turn help themselves. Kapag meron daw pong tinatawag na coping skill, dapat po bilang magkaroon, kung tayo at nais po natin magkaroon ng isang matibay na pamilya, may tinatawag pong coping skills. Kung yung coping skills po na yon, ito po yung ability na kung paano po natin magre-respond sa isang crisis or sa isang problema sa loob ng pamilya. Dapat po sa isang pamilya, alam po natin na hindi po tayo pinopoint yung taong na nagkakamali. Kung nagkamali po ang ating anak, hindi po dapat po talaga siya ang puntiryahin po natin para po puntiryahin, magalit po sa kanya. Kundi hayaan po natin i-root ang problema. At pag na-root na po natin yung problema, dun po natin magkaroon po tayo ng decision on how to resolve it. Marami pong pamilya na kung saan kapag nagkamaling anak or nagkamaling asawa, hala, sisi na po. Hala, nagbubunga nga na si mama. Nagbubunga nga na si daddy. Diba? O nabasag lang yung baso, akala mo nabasag na yung buong daigdig. Diba? Marami pong ganyan eh. Lalo na po sa pinagmulan ko po. May mga ganyan po. Nakurot pa po ako ng bata dahil nabasag yung baso. Diba? Kinurot ka, nasaktan ka pa. Kaya ikaw, ano nagiging resulta sa anak? Diba? Lumalayo. Diba? Kapag ka lumayo na, syempre, hindi na yan magsasalita, hindi na yan makikipag-usap. Kapag may problema at may crisis na, hindi mo na makikita dahil pipiliin na niya na kung saan magbukas at maging open dun sa sekular na barkada na meron siya. And the last, strong sense of consecration. Ito na po, kapag ang ating pamilya po ay, lahat po tayo ay binubuo ng isang pamilya at napakahalaga po na meron po tayong strong sense of consecration ang bawat pamilya. Ano po yung consecration? To set apart, it is an act of dedicating something to God, sanctifying it and make it holy. Hayaan po natin na sa buhay ng bawat pamilya ay magkaroon po tayo, i-consecrate po natin. Lalo-lalo na po ang ating buhay. 'Di ba po? Bilang isang ama, sino po ba ang mga tatay po dito? Itaas po ang ating mga kamay. Sige po, itaas po natin. Yun po. Hayaan po natin bilang isang tatay, bilang isang haligi ng tahanan, napakalaki po ng ating pong responsibilidad. Hindi lamang po para po dalhin ang ating pamilya at magkaroon ng magandang buhay. Kundi dapat po alam po natin na bukod sa magandang buhay at madadala lamang po natin sila doon. Kung meron po tayong totoo at totohanang paglilingkod at pagsuko ng buhay sa Diyos. Sapagkat bilang isang ama, bilang isang ina, bilang isang magulang, ang tinitignan ng anak para po sumunod po siya na makapaglingkod sa Diyos, walang iba kundi ang kanyang magulang. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sapagkat, sino pa po ba titingnan ng anak po natin para po magkaroon ng isang ehemplo or model? Yung tatay ko naglilingkod sa church. Diba? Lalo-lalo na po ang tatay. Sinasabi ng asawa ko lagi, ang tatay kapag nasa church siya, sobra daw niyang hinahangaan. Bakit? Kasi mostly, ang tatay nagtatrabaho. Diba? Pero ngayon, hindi naman po tatay lang, pero pati yung asawa, ang babae, nagtatrabaho. Pero all of the time, ang pinakamalaki pong ay yung tatay. Kapag yung tatay ay nandito sa church at naglilingkod, at plus pa yung nanay at naglilingkod sa church, di ba? Kapag sinabi mo yung authority mo, beyond pa, kapag sinabi kahit pagod na pagod yung anak mo, mag-church tayo, sumamba tayo sa Lord, di ba? Wala namang magagawa yun eh. Susunod at susunod yun. Dahil yun yung authority na binigay ng Lord sa buhay ng bawat magulang, sa buhay ng bawat isa. Pero mapalad lamang po tayo kung ikaw ay hindi mo kasama ang iyong magulang dito. Ako po, hindi ko po kasama ang magulang ko. Kahapon po nagkaroon po kami ng post-encounter. Tinanong ko po yung KKB.
na KKBs na na-handle ko po, kung sino ang kasama niya sa church, sinabi niya siya lang. Yung isa naman po, kasama daw niya yung tita niya. Pero nakikita ko po yung sarili ko po sa kanila. Ang isa lang po ang sinabi ko po sa kanila, magpatuloy kayo. Dahil ako po ay hindi ko po kasama magulang ko dito eh. Ako lang po. Pero nakita ko po ang himala ng Lord. Na ngayon po, may isa na po akong pamilya na matatawag na akin. Na hindi ka na itatouch ng iba kasi parang kawawa ka. Yun po yung talaga eh. Kasi may longing ka sa puso. Pero yun po yung napakaganda na ang bilang isang magulang, dalhin po natin ang ating mga anak sa church. Walang ibang avenue at walang ibang safest place na pagdadalan po natin ang ating pamilya. Bukod sa eskwelahan na matututo po sila, ang simbahan, ang salita ng Diyos, ang magdadala po sa kanila at gagabayan po natin sa kanila. Maging matibay na ehemplo po tayo sa ating anak, bilang isang ama, bilang isang ina, lalong-lalo na din po sa anak. Maging yung obedient po natin sa ating magulang. Pag-igtingin po natin na hindi mapuputol na kahit nakita po natin yung mga negative things. Wala namang perpektong tao eh. Walang perpektong tao. Walang perpektong pamilya. Walang perpektong ama, walang perpektong ina, lahat may kakulangan. Kaya po, ang Diyos ang nagpupuno at nagbibigay ng kabuuan para maging kumpleto po tayo. Sa harapan ng Diyos, pag lumalapit po tayo, we surrender our family to the Lord. We surrender everything, our future, our problems. Hayaan po natin ang Diyos ang kumilos at gumalaw. Kung paano po siya nagpakita ng himala at pagpapala sa lahat ng tao na napatuloy na naranasan ang kanyang pagpapala at paghipo, kayang-kaya po niyang gawin sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? In conclusion, let's work to make our families a strong fortress. Let us reassure that our family is a strong family. All of us can do it. Let's remember these 5 C's that will help us build a family fortress that will stand up to the winds of this life. Commitment, no matter what. Communion, time together. Communication, let's talk. Coping skills, attack the problem, not the person. And consecration, be dedicated to the Lord. And sinabi po ni Billy Graham, the greatest legacy one can pass on the one's children and grandchildren is not the money or other material things accumulated in one's life, but rather a legacy of character and faith. Bilang anak, bilang asawa, bilang isang pamilya, inaanyayahan po tayo ng Diyos na ilapit po natin sa harapan niya ang ating pamilya. Amen po ba? Sa oras po na ito, tayo po ay aawit, tayo po ay sasamba sa harapan ng Diyos. Let's dedicate our family sa harapan ng ating Panginoon. Hayaan po natin na siya po ang mag-anoint, mag-bless at mag-ban sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay tumayo sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. Let us lift our hands. Moving in this place. Oh, we give you praise. I worship you. Let us worship the King. I worship you. You are waymaker, miracle worker. Let us touch promise the throne of God. light in the darkness, my God, that is who you are. We give you praise, Lord. We honor You you. are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every We give you heart. praise, Lord. I worship you. I worship you. Thank you, Jesus. You are Hallelujah. here, healing every heart.
it, you're working. Hallelujah. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Hallelujah. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Sa umaga pong ito, bigyan po natin ng tuong pansin ang ating pananalangin ay specific. Ako ho naniniwala at nananampalataya kung bakit ang una pong binigyang diin sa Biblia, bago iglesia, bago ang bansa, pamilya. Dahil nung nilalang ng Diyos ang langit at lupa, ang pinakahuli ay tao, bagamat nagkasala, pero binuo ang pamilya. Nang bumaba si Jesucristo, pwede namang walang pamilya. Pero binigyan ng Maria na isang ina at binigyan ng Jose na isang ama at binigyan ng mga kapatid sa ina. Nandyan po ba kayo? So sa puso ng Diyos, kung may pinakamahalaga sa Kanya, bago ang kabuuan ng simbahan, ay ang kabuuan ng pamilya na siyang winawasak ng kaaway. Kung may ilalaban tayo ngayon, walang iba bago ang kabuhayan, ang buhay ng pamilya. Pero namimisinterpret Pastora, kaya nga inilalaban ko tong kabuhayang to para mabuhay ang pamilya. May kabuhayan ka nga, wasak na pamilya mo. Wasak na. Hindi mo alam, ang anak mo nagdodroga na, kung ano na ginagawa, para buhayin sila. Pero inilalaban mo ba sa Diyos? Alam nyo ba, sa Biblia, si Joshua, wala siyang kompromiso, tumayo siya sa kalipunan. Kapag nga ininterpret ko at ako po ang gumawa ng version, pagod na ako sa inyo Sineshare ko na ang Word of God, ang miracle na galing sa Ama. Pero kaysa mahawa ang anak ko, kaysa makurap ang pananampalataya ng anak ko, but as for me and my house, we will serve the Lord. Bahala na kayo. Ganun niya inilaban. Nalimutan niya na ang divine agenda ng Lord sa kanya, hoy, dalhin mo ang mga Israelita sa promised land. Pero nagalak ang Diyos. Kasi lalakas ang puwersa na madala niya sa promised land, ang pangunahing dadali niya ay ang pamilya niya. Ako galing ako sa pagmiminister. Nakakilala ako ng milyonaryo, bilyonaryong tao. Grabe yung bahay. 1,000 square meter floor area pa lang, kaya pagod na pagod kami sa paglakad. Pero alam mo, sabi niya, sa lahat ng yamang ito, ang una kong nilaban, pamilya ko. Pamilya ko. Nang inilaban ko yung pamilya ko, hindi ko na mapigil ang pagpapalang meron ako. Ano ba nilalaban po natin talaga? Baka sa inilalaban po natin para sa totoong mahal natin at ipinaglalaban, napapabayaan po talaga natin yung ipinaglalaban natin. Ako po'y nagtuturo, kasalukuyang inililibing po yung kapatid ko. Mahal kong kapatid, na ang panalangin ko sa lahat ng mga kapatid ko, sana sa langit man lang magkita-kita tayo. Yung pala nakakalungkot Ang regret ko, sana nagparami ko ng anak. Sa takot namin hindi namin mabuhay ng maayos, dinalawa lang namin. Kahit pala marami kang anak, sa puntong may kanya-kanyang buhay na yan, bihira na kayo minsan magkakasama-sama. Kaya sabi ko, nandyan lang man yung ibang mga kapatid ko, hindi kami nagkikita-kita dahil hindi na magtakbo ang oras. Pero ang lagi inilalaban ko, sa paglilingkod ko, nauubos ang lakas ko, nauubos ang laman ng puso ko, nasusugatan, nasasaktan sa pagpapatuloy. Sabi ko sa lahat ng ito, Lord, ang regalo mo na lang. Mga kapatid ko, pamangking ko, lahat ng lahi ko, magkita-kita kami sa langit. Kaya gigil na gigil ako sa pulpito kahapon Maubos-ubos yung lakas ko doon. Bakit, Lord? For your glory alone. Nililibing yung anak, kapatid ko. Habang hindi maiwasang nagkakagulo. Sabi ko, we will give you the best shot. Pag nandito kayo sa church, Lord, we will give you the best shot of worship para sa pamilya ko. Luluhod ako sa iyo para sa pamilya ko. Hindi ko kapapagura na ipanalangin, ipaglaban ang pamilya ko dahil mas masaya magkakasama sa langit. Amen. At huwag niyong hayaan na ikurap ng demonyo ang anak niyo, ang asawa niyo para sa iglesia na nagpapala sa inyo at pinagpapala kayo. Ilaban niyo ang iglesia. Dahil ang iglesia ay isang malaking bahagi para ang mga anak niyo makarating din sa langit. Dahil ituturo dito ang spiritual na bagay. Amen. This time,
puntahan po natin anumang gawa ng kadiliman sa oras na ito at kunin natin ang lahat ng mga ninakaw niya sa pamilya natin. Sabi nung pastor na kausap ko gabi, alam mo pastora, napagod na ako sa ginagawa ng demonyong niya. Kinausap ko siya masinsinan eh. Natatawa po ako, tao ho ba yung kasama? Hindi! Nagkulong ako sa kwarto. Ikaw, demonyo ng sakit karamdaman na paulit-ulit mong ginugulo ang pamilya ko at ang anak ko ay inaalis mo sa simbahan at binibigyan mo ng kalituhan ng asawa ko. Inuulit ko ha, kinakausap kita ng seryoso. Sabi niya daw ganun sa kaaway eh. Natatawa po ako eh. Tigilan mo ang pamilya ko! Lumayas ka sa lahat ng area ng buhay ng pamilya ko! Eh ano nangyari? O, di naalis siya. Minsan pakita mo lang ang galit mo sa gawa ng kadiliman sa pamilya mo, hindi sa pamilya mo. This time, kakantahin po natin to. Are you there? Are you there? Manggigil tayo sa prayer. Ilaban natin ang pamilya natin. Hanggang dulo, hindi hanggang gitna lang. Amen. Let us worship the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord till eternity. Hallelujah! Thank you, Lord. But as for me and my house, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ama naming Diyos na banal, sa ngalan ni Jesucristo naming tagapagligtas, sa kanyang banal na dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang salita na aming pinangahawakan, lahat ng gawa ng kadiliman sa aming pamilya, paulit-ulit na sakit karamdaman na minana at sumpa na galing sa kaaway, mga espiritu ng paghihiwalay, mga espiritu ng maagang pag-aasawa, mga pagre-rebelde sa pamilya, sa pangalan ni Jesus, magang espiritu ng pagdarahop, mga espiritu of bankruptcy, sa oras na ito, pinuputol namin ang sumpang nag-uugnay sa aming pamilya, ang espiritu ng paghihiwalay ng mga mag-aasawa, ang spirit of autism, mga espiritu ng pagka-abnormal na darating sa aming henerasyon, in the name of Jesus, pinuputol naming lahat, in Jesus' name. Hindi namin pinapayagang makapasok sa aming tahanan, sa aming mga ama, sa aming mga anak, sa aming mga asawa, sa aming mga biyanan. Pinuputol namin ang ugnay ng masamang lahi na paulit-ulit sa aming mga buhay. Ano bang espiritu na nanahan, sakit karamdaman na paulit-ulit na naitatransfer, mga kaugulian na mawawala ang aming pananampalataya. Pinuputol naming lahat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. And Father God, lift your hands. We declare your Lordship, isang masaya, mapayapa, puno ng kalakasan, lahat ng klase ng biyaya na kailangan ng iyong mga anak para sa pamilya. Ang kaligtasang nagmumula sa iyo ay aming maranasan. Wala sa pamilya ng bawat isa na magdarahop. Wala ni isa sa aming pamilya na maghihikahos. Wala ni isa man sa pamilya namin ang mamamatay ng maaga. Sa pangalan ni Jesus, ang mga kabataan ay mag-aasawa sa tamang oras at panahon. Walang mga kabataan, Panginoon, na mapapalayo sa iyong pananampalataya. Salamat po, dakilang Diyos. At inaangkin po namin, Lord, na ikaw at ikaw lamang mapaparangalan. Hallelujah. Sa oras pong ito, humusal po tayo ng panalangin personal sa inyo. Hallelujah. Come on, let's pray. Ano yung desire nyo sa pamilya nyo? Ano yung gusto nyong makita sa pamilya nyo? Hallelujah. Desire. At sa oras pong ito, gusto ko kayong i-minister, i-touch. Pero alam nyo ba na mas powerful ngayon na ang magmi-minister pamilya sa pamilya? Kung nandyan po yung asawa nyo, yung anak nyo, minister nyo po.
touch sa mga wala naman pong kasamang pamilya. Just pray to God at mga kapatid, i-touch nyo po yung mga kapatid natin na wala yung pamilya. Then minister, kung nandito po yung ama o ina, i-touch nyo po yung anak nyo, release blessing. Kung nandito yung asawa mo, i-release mo yung blessing. We are most anointed if we are united. I can sense the spirit of unity in the family. Touch po natin yung anointing ng Lord na dumadaloy ngayon. Come on, minister one another. Sige, magsama-sama po yung magkakapatid, yung mag-iina. O kung wala po, yung mga kapatiran dito, wala din yung mga mahal sa buhay, lapit po kayo. Then minister, touch. Release nyo yung blessing kasi out of your knowing, may nag-aano dyan may nagre-release ng curse. Pero ngayon, ang i-release mo, blessing. Iba po, ako ho, ang mga anak ko, alam mo nila yan. Hindi kami napapagod mag-release ng blessing dyan. Release ho kayo ng blessing. Come on, powerful po yung pag-release. Ngayon, kung may sorry, sorry. Ganun lang po. Kung may mga dapat sabihin, ibulong lang. Just bless each and every. Alam mo, ito po yung pangarap ni Pastor Diwani talaga. Pamilya ang nasa JIL may kawayan. Ito yung pinakapangarap ko. Yung mga asawa nyo, mga anak nyo. Bless. Baka hindi nyo pa po nasabing mahal nyo ang isa't isa. Baka simpleng yakap, kailangan lang okay na. Family day po ngayon, pamilya. Just bless each and every one of us. Sige po. Powerful po yan. Just bless. Mag-bless po kayo. God bless you po, anak. God bless you, kapatid. Loves one another. Yes, just bless. We're family that cares. Binibigyan po kayo ng pagkakataon na habang umaawit, just touch and pray. Pray niyo po pamilya niyo. Claim the anointing of Joshua's anointing. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will bless the Lord. Jesus, magiging maligaya ang JIL May Kawayan family at ang pamilya ng bawat isa sa mga huling sandali ng pagtitiis natin sa daigdig na ito habang hinihintay natin ang Panginoon. Pasasabugin niya ng biyaya at pagpapalang bawat pamilya. Just keyboard, please. Appreciate nyo naman ngayon. Ako sabi ko kay Kat, nakakaya ko na ngayon ng mga problema. Nakakaya ko naman dati, pero mas kaya ko ngayon. Sabi ko kasi proud na proud ako sa iyo, bunso. Sabi ko kay ate, masayang-masaya ako sa iyo. Magiging matatag ka at magiging mas matapang kaysa dati. Sige po, bulong lang kayo sa asawa niyo. Nakakahiyaan pa ba sa anak? Proud ho ba kayo dyan sa mga anak? Gaganda. Proud kayo sa mami niyo? Di ba? Nakaka-bless. Nakaka-proud si mami. Talaga naman. Nilalaban kayo niyan. Siyempre, proud na proud ka dyan sa asawa mo, biro mo. Mas pogi ka ngayon sa kanya, di ba? No, doktora. Nakakatuwa. Minister natin, bawat isa. Tamo itong mga tagaliputan nito, tawid dagat pa, tawid ilog. Proud na proud po ba kayo na kayo po ay isang pamilya? Di ba? Praise God. Salamat po sa Lord. Napakagandang tingnan. Galit na galit ng kaaway, wala na. Bugbog, sarado na siya. Kasi yung yakap lang, alam nyo ba there is power in touch? Di ba pagka kayo, minsan na, si Kuya Joey nga, dumaan ako, nag-bless ako niya, ginanon yung likod ko, tsaka ulo ko. Sabi, nakuha ko ni Kuya Joey yung likod ko, tsaka yung ulo ko. Tapos si Brother Eddie naman, ginanon ako, kinilig ako. At minsan nung kahapon, kala ng asawa ko, nag-breakdown ako.
Nasa CR ako. Ma, okay ka lang? Sabi ko, okay lang, pray lang. Paglabas ko, niyakap ako, sabi niya, di ba mayaman tayo sa Lord? Kahit anong pagsubok, ang mahalaga, mabuo tayong naglilingkod sa Lord. Huwag niyong i-secure natin yung pamilya natin. Ilaban natin yan. Pag kinakalaban ng iglesia at lingkod ng Diyos, doon nyo sila kalabanin, pero hindi ibig sabihin magagalit kayo. Ibalansin natin. Mahalaga to kasi alam mong pagpapala to sa anak mo. Huwag malating hayaan, mawala sila sa paglilingkod. Amen? Na-release nyo na po ba yung blessing? Amen po ba? Nandito yung mga pamangking ko. So, ako proud na proud. In Jesus' name, balutan ng banal na dugo ni Jesus ang aking pamilya. Pangarap ko po ito na maglilingkod ang aking mga pamangkin. Ilang pamangkin ko na nandito, Oliva and Magaling family, naglilingkod sa Lord. Pangarap ko yan. Bagamat yung ibang mga kapatid ko, nasa ibang church. Pangarap ko po yun. Pangarapin natin na ang kaligtasan ay maranasan ng ating pamilya. Seselyuhan ko na lang po yan, ha? Nag-pray na kayo. Okay, let's bow our head. Panginoon, dalangin ko ang selyo ng biyaya at pagpapalay sumakanila sa maranasan ng bawat pamilya. Panginoon, ang kaligtasan ay mararanasan ng aming buong sambahayan. Ang kalakasang physical, emotional, mental. At patuloy na mararanasan namin ang aming hapagkainan na hindi matutuyuan. Hindi mawawala ng aming palabigasan. Dadaloy sa iba't ibang lugar at kalangitan ang mga pagpapalang aming kailangan. Ang mga estudyante, Panginoon, na nag-aaral, matatapos nila po iyon with flying colors at sila po ay ihahanda mo sa magandang kinabukasan. Ilayo mo rin po ang mga kabataang ito sa mga maling lalaki at maling babae. Kontrolin mo kanilang mga emosyon nang sa ganon ay hindi mahulog sa patibong ng kanilang mga maling damdamin. Ang mga ina't ama ng tahanan, pahabain mo pa ang buhay nang sa ganon maranasan pa po nila ang mga pagpapalang hindi pa naranasan ng buhay ng bawat isa. Salamat, Ama, selyado ng iyong kapangyarihan sa iyo pong lahat ng papuri, pasalamat, kalawalatian. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen!